Naglamay ang mga tao. Sa pamamagitan ng radyo, itinarating ni Ramos ang panawagan sa iba pang militar na sumama na sa kanila. And then I instructed 3 of the 12 regional commanders to form a reserve. May mga panawagan noon ang simbahan sa taong bayan na harangin ang nakaambang atake mula sa mga sundalo tapat pa rin kay Marcos. Sa mga panahon yun, nanindigan si Marcos na lumabag sa batas si Enrile at Ramos. Naghudyat si Mayor ng all-out attack sa riot police, sa marine artillery, sa mga helicopter, gunship at mga jet bomber. Kung nagbayan na kami, we had the mass in fact at about 4 in the morning. And it was really a mass to pray for divine intervention. Naririnig din si Marcos sa radyo, isinusumpang lilitunin ang mga rebelde. Bagamat may takot, dinasinag ang mga tao. At nang naglipara ng mga helicopter malapit sa krame, may mga nagtago. Pumusisyon ng mga sundalo at nagsasahan ng mga baril. Subalit walang ataking nangyari. Lumapag ang mga chopper sa krame. Isa-isang lumabas ang mga piloto. May hawak ng mga puting bandila at naglalaban tank. Lo and behold, when gunships were hovering, they did not fire. Told sa inyo, sa kanila, takbo ka kapit sa pares na sa krano to welcome them. Alas 5 ng hapon, sa kabila ng banta sa kanyang seguridad, sumaglit sa EDSA si Cory Aquino. Sabi niya, amin yung mga political advisors, lalabas tayo. Sabi niya, iba, hindi na kailangan po rin panalo na tayo, makamaliscrash ka ba? Sabi ni Cory. Ngayon pa, di ba ang usapan natin kung anong mangyari, haharap din natin sila.